showbiz fanatics, Senator Robin Padilla, abay mukhang nilekturan ang isang Daniel Padilla patungkol sa issue ng cheating. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla. So pag-usapan natin ito dahil spotted itong si Miss Catherine Bernardo spend her time with their friends in Melbourne kasi pagkatapos niyang manood ng nito pong concert na naganap sa Melbourne ni Taylor Swift, ay kasabay nito nagpunta rin po siya sa kanyang mga friends dito sa Melbourne. At talaga namang kitang-kita po natin yung kaligayahan. At talagang malaki na yung difference ng itsura ni Catherine Bernardo kasi ng mga unang araw, kasagsagan talaga na talagang sobrang nasasaktan si Miss Catherine Bernardo. Sobrang humpak yung mukha niya. Sobrang liit ng mukha niya dahil sobrang payat. Pero this time medyo nagkakalaman-laman na ulit itong si Catherine, Kasi 'di ba may mga issue pong naglabasan noon na parang meron daw episode itong si Catherine na parang hindi siya nakakakain ng maayos dahil po sa pag-iisip. But this time ito na nga dahil sobrang napakaganda na ng itsura ni Catherine at halata po talagang naka-move on na siya at nasa unti-unti na siyang naibabangon yung kanyang sarili. So, dahil din dyan ay spotted din po itong si Catherine Bernardo bilang ninang doon po sa anak ni Lovely at ni Benj. Sabi dyan, kapamilya actress Catherine Bernardo is one of the godparents of baby Liam Emmanuel, the child of celebrity couple Lovely Avelia and Benj Manalo. In her social media post, Avelia uploaded snap and video taken from the dedication ceremony of their baby. And Liam godparents, Lord, thank you for their lives. Avelia captioned one of her Instagram posts. In one of her updates, Avelia also expressed her gratitude and love to Bernardo and their fellow Hello Love Goodbye co-star Kakay Bautista. Nagsimula ang lahat sa isang pelikula at nangako na magiging magkaibigan kahit sa labas ng industriya. May kanya-kanyang buhay pero sa panahon ng kalungkutan at kasiyahan nangakong walang iwanan. Mahal ko kayo, Maiga at Bernardo, Kat and Ate I Love Kay, at hanggang sa pagtanda may lalong magpapatibay sa samahan natin, si Liam Emmanuel. Salamat at tinanggap nyo maging ninang ng anak ko at gusto ko kayong kasama sa paglaki niya, sabi ni Avelia. Talagang medyo naging emotional dito si Miss itong si Lovely Avelia dito po sa kanyang sinulat do sa kanyang Instagram. Avelia gave birth to her son Liam Emmanuel last September 15, 2023. Before getting married January 2021, Avelia Manalo each had child from their previous relationship, Krisha and Nathan respectively. So dahil po dito, ito na nga, ito yung pag-usapan natin dahil itong si Mr. Robin Padilla ngayon, sobrang ingay po ng kanyang pangalan kasi ito po yung naisulat. At sinabi di umano ni Senator na di raw di umano siya pabor sa cheating. Robin Padilla, wag daw siyang gayahin, sabi niya kay Daniel Padilla. Ito po yung kanyang statement. Pero dun po sa kanya pong sa kanyang contract signing, nagsalita din si Robin na tila baga sobrang proud na proud po si Mr. Robin Padilla para sa narating ng kanyang pamangkin na si Mr. Daniel Padilla. So para po to rewind, para to remind us kung ano ba talaga yung sinabi ni Mr. Robin Padilla, panoorin natin itong video clip na ito. Let's watch this. Ang hatid ko po sa aking pamangkin. Patuloy kang biyayaan at pagpalain pa ng ating mahal na Panginoon Diyos. Mahal na mahal kita, Dij. We love you. Isang interview nga ni Mr. Robin Padilla, tila baga
nilelecturan ni Mr. Robin Padilla itong si Daniel Padilla. Sabi niya kahit babaero noon si Bad Boy o Senator Robin Padilla, hindi raw maipagmamalaki ni Robin kay Daniel Padilla na magandang gawain yun ng isang lalaki, ang lokohin ng babae niyang mahal. Dapat kasi ang babae nire-respeto at inaalagaan at minamahal. Unfair kung dadayain mo siya dahil may nagustuhan kang iba, pangit yun sa lalaki. Noong nag-uumpisa ako sa showbiz, kaliwat kanan ang babae ko, pero dumating yung time na napagtanto ko na mali ang manakit ng damdamin ng isang babae dahil babae rin ang aking ina at hindi maganda kahit sabihin pang bad boy image ako ay okay lang. Sinabi ko rin yan kay Daniel pero hindi siya sumunod sa advice ko na wag akong tularan. Sana malagpasan niya ang yang mga maling nagawa niya sa buhay niya at habang maaga ay mapagtanto niyang mali ang kanyang nagawa. Malungkot na pahayag ni Senator Robin Padilla. Ibig sabihin po talagang kahit po si Robin Padilla ay hindi po talaga siya sang-ayon dun po sa mga naririnig niyang balita patungkol po dun sa cheating issue nitong sa kanyang pamangkin, ano. Yun po yung kanyang advice para kay Mr. DJ. So, dahil dyan narito ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating last update. Magbasa tayo ng ilan sa mga komento po ninyo. Unahin po natin ang komento na nanggaling po sa isang sabi po ni Miss Estrella Garcia, bakit naman niya gugustuhin panoorin ang isang cheater? Alam naman niya kung paano naman bubulahin ng mga audience. Tignan nyo nga, may kodigo ba? Ang maloloko lang niya yung mga hindi nag-iisip. Kukwestiyonin nyo pa kung bakit umalis si Katkat? Bakit si DJ umalis nung kasagsagan ng promotion na Very Good Girl at saka nung tumanggap siya ng award sa Korea? Kinu-question nyo ba si DJ kung bakit siya umalis? Huwag nga kayong one-sided, kayo na lang ang magpabola dyan. Huwag nyo na kasi isama. Sana, sanay na sanay naman loko niyan. Kung yung mga pamabae niyang tagal niyang nagtago, sikat kasi hindi marunong magkunwari. Yan, sikat mahalin niya kung sino dahil sa pagkukunwari. Tignan nyo, ang dami nyo na bola. Hindi ang halata na depress yan kasi yung katawan tumaba, yung mukha bumilog. Ang talagang nasaktan sikat dahil talagang pumayat at nagmukhang matured sa konsumisyon. Ngayon na nga lang siya nakakabawi. Tapos kapag nakikita nyo siya na nagsasaya kasama ang mga kaibigan. Alam mo, totoo po yun. Kanyang lumabas po si Daniel Padilla sa kanyang contract signing, medyo lumaki yung katawan tapos bumilog yung mukha niya. Parang hindi siya galing sa depression, hindi siya galing sa breakups, ano. Hindi katulad nung nangyari kay Kat. Sobrang pumayat talaga, as in payat, no? Papatuloy niya pa, sabi niya, sasabihin niyo kaagad lasinggera. At sabi niya pa, kapag naman mabuti, pag nagwawalwal, mabuti nga, ganyan lang ang ginawa niya pag move on. Yung iba naiisip pang magpatiwakal. Brave nga sikat at tibay niya dahil hindi siya nailugmok ng depression. Ang sakit kaya ng lokoy ng taong minahal mo ng 11 years. Ang sabi pa nga ni MJ Felipe, mabuti raw nakayanan ni Kat. Ayun, totoo po yun, ano. Kasi nga, ang maganda lang kay Catherine kasi may mga kaibigan po siya na nakasama niya doon po sa mga panahon na sobrang depressed si Kat. Sa mga panahon na talagang sobrang lungkot si Kat. Kaya ibinubuhos niya yung kanyang panahon sa pagtatravel kung saan-saan. Tapos kasama niya yung mga friends niya. Kasama niya po yung mga talagang masasabi niyang true friend na may tuturing. At doon niya po ibinuhos yung kanyang healing process. Kaso nga lang, syempre, nababahiran at parang ano siya yung na-judge, no, dahil sa mga nakikita natin. Sabi naman ni Lorenzo Ramirez, very, very, very true. Bakit ganun ang pagkakamali ng DJ at mga ginawa niya? Ipinupukol niya kay Kat. Sinama niya pa lahat ng kapatid niya. Diba sakit yon? Halatang halata si DJ dun. Actually, ako po, on my opinion, during the contract signing, nakita ko po doon na parang si Daniel parang napipilitan lang siya na humarap sa camera. Kitang-kita mo rin naman sa mga mata niya na parang nahihiya siya dahil sa mga naririnig niyang balita. Pero kailangan niyang bumangon kailangan niyang itayo yung sarili niya doon sa pagkakalugmok. Sabi naman po ng isa pa, Pinay Pinlon, Poland, nakakalungkot, pagsubok lang yan sa kanila. Pumahal nila ang isa't isa, maging sila din sa huli.
Rosa said, what for watching contract signing for ex? Iiyak siya ulit, spare Kat. Ayan. So ito naman po, tama naman, 'di ba? Bakit kailangan namang abangan ni Kat? At kay Bear naman din kay Catherine kung nagpasalamat si Daniel Padilla during the contract signing, 'di ba? At karapatan din ni Kat na hindi rin siya banggitin during their contract signing. So kanya-kanya silang desisyon na dapat nating irespeto. So, let's respect na lang for that. And another comment, sabi po ni Danilo Cesaria, wag na lang natin pangunahan ng mga damdamin nila, pareho sila, respeto na lang. And sabi ni Teresita Mercurio, enjoy your single blessedness, Kat. Love you. Happy Valentine's Day. Ayan. So, ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!